Good morning! Magandang umaga mga kaibigan. Welcome po dito sa Kalusugan Kakabilib. At syempre, ngayong Sunday morning, kasama natin ang the other half of Good Morning Couple, Dr. Marthony Ato Basco. Hello, Doc! Yun. Good morning! Hey, good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa atin kahit na may bagyong kung si Oh, Ambo. oo nga. Magandang umaga sa inyong lahat and I do hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Thank you Oo. naman, Maru. Thank you very much. Mabuti na lang wala pang pasukan, ano? Kasi kung pasukan tapos ito bumabagyo, di rin Oo. makakapasok yung mga bata. Exactly. Hirap. Exactly, Oo. oo. Pero ang malaking concern namin kasi dito ako sa Marikina is yung pag mga evacuation. Yes, May oo. COVID pa ngayon, so paano yung social distancing nila, di ba? Ay, oo nga, no. Sana naman hindi umabot Oo. doon. Exactly. Sana nga hindi ganun. Okay. Oo. Anyway, ngayon ang talagang pinag-uusapan, lalo na ng mga magulang at syempre ng mga bata, mga estudyante, yung kung Yes. paano papasok, paano kapag nagbukas na uli ang mga eskwelahan on August 24, ano ang, Yes. paano sila pupunta sa school at saka ano yung gagawin nila pag nasa loob na. Oo. Parang lahat napapraning, Dok, eh. Correct. Oo, yung school readiness, school preparedness. Oo. Yes. So, ano, Now, may mga mandates ngayon. Yeah, yung tama yung mga binanggit mo, no? Sabi nila August 24. Pero yung ibang mga eskwelahan, as early as August 4, nag-ready na sila for online schooling at meron silang mga memo na yung mga first half daw ng school year, so mula August hanggang December, mukhang online or blended learning ang kanilang pinaghahandaan. No? So anong kaibahan nito? Pag sinabing online, exclusive na walang physical na pupunta doon sa school premises, no? Yeah. At ang online, talagang nakadepende ka lang sa internet. Kaya para sa mga online learners, kailangan meron ka talagang cellphone o kaya meron kang mga tablet. Oo. No? Very important yan, Maru. Tapos ang ating lang ditong restriction is yung ating infrastructure, yung tinatawag nating web provider, yung mga internet at mga lines natin. Kung ikaw ba naka-cable, ikaw ba naka-data, o may mga ganyan. Yan ang magiging major concern natin, Maru, yung infrastructure para doon sa purely online schooling mula August hanggang December. So ang paghahandaan ng mga parents natin, yung gadget na gagamitin at yung pambayad doon sa internet natin na service. Oo. At saka kuryente. Kaya, yes. Correct. Sana nga, Maru, hindi mo mawala ng kuryente. Oo. Sana magtuloy-tuloy lang. Oo, na maayos ang kuryente natin. At ang tip number 1 nga natin para doon sa ating mga good morning couple dyan, is kailangan may dedicated time ang inyong mga anak para magkaroon sila ng online learning. Ayan, mahirap pag kunyari ganyan na mabagal ang internet connection. Baka hindi magkaintindihan si teacher Exactly. at saka ang student. Oo, di ba? Oo. No? So may mga tinatawag naman tayo, Maru, na synchronized saka asynchronized, no? Ano naman Para yan? lang alam ng ating mga ka-believers. Pag sinabing synchronized, ito yung mga ginagawa natin na sabay tayo na nanonood, Sabay nasa harap tayo tayo. ng isang gadget. Sabay tayo hanggang sa dulo ng mundo. Yan, oo. So, sabay na nakikita. Actual, ang tawag natin dyan, real time. Okay. Although, telecast siya o remote, dahil nasa kanya-kanya tayong mga bahay, pero sabay-sabay na nag-aaral. O, yun tinatawag na synchronous. Meron Parang naman webinar. tinatawag na, yes, parang webinar, yung totoo, live ang audience. Meron naman tinatawag, Maru, na asynchronous. Pag sinabing asynchronous, recorded na ito. Oo. So yan yung mga madalas na nakikita natin sa YouTube, sa Facebook, naka-record na, nakikinig lang tayo, no? So may mga advantage at disadvantage yan. Pero ang ating yung binibigay na tip para sa ating mga ka-believers is dapat may dedicated time ang inyong mga anak at merong dedicated na adult para mag-supervise sa kanila. Ayun, yung nabanggit mong dedicated. Yan ang problema ng ilang magulang. Oo. Diba? Yes, oo. Kaya dito nga sa ating new normal, tama ka, Maru, ang ating suggestion o ating pinapadalangin is magbago yung ating work-home environment. Ano ibig sabihin natin? Dati-rati, 8 to 5 o higit pa, nasa labas ka ng bahay. Ngayon, mas madalas ka nang
nasa loob ng bahay. So, hintayin din natin ang mga directive no, galing sa ating policy makers, baka bawasan na nila yung mga araw na pumapasok ang ating mga magulang o tayong mga adults. Nang sa ganun, magkaroon ng dedicated time para sa mga bata. So, yan yung una natin, Maru, na paghahanda, yung sa online schooling, purely online schooling. Meron din namang, Maru, tinatawag na blended. Itong blended is a mixture of online at actual face-to-face encounter. Naalala mo, Maru, nung panahon naman natin, ano? Well, lalo nung panahon ni Dr. Bien, no? At saka ni Rylan. Yung mga unang panahon, kung saan yung mga upuan, mga kahoy pa, kasi inabutan ko, plastic na yung mga upuan, oo. At baka si Edwin Bien, inabutan niya, wala pang upuan, di ba? Nung mga dati. Nasa ilalim lang ng puno. Puno, ayan, oo. Ayan. Ang mga ginagawa natin pagka ganun, sanay na sanay ang ating mga bata, ang ating mga anak na may nakikitang aktual na tao. May nagpapaliwanag sa kanila, no? Kaya pagka blended learning, meron silang times na pupunta sa school. Pero ang major concern natin, Maru, is safety ng mga bata. Kaya ang iniisip natin dyan, pagka maraming sections, may mga section na pang umaga lang, may sections na pang hapon lang. Oo. So may mga oras lang na dedicated. At yung mga bata, naka-complete PPE sila. Meron silang, dapat nakaganon, naka-PPE sila. Kailangan meron silang face shield, meron silang mask, tapos maganda naka-jacket sila. Kasi hindi naman kinakailangan na PPE na yung ginagamit ng frontliners. Iba naman yun. Pwede silang naka-jacket tsaka jogging pants. Pero pag uwi ng bahay, kailangan diretso ligo palit. Agad. Pwedeng isprayan, ligo. O kaya isprayan yun ng disinfectant. Para Lysol, magamit etc., pa kinabukasan. Yes, para magamit kinabukasan. Oo, tama ka dyan, tama ka. Kasi simple washing lang, Maru, soap and water, para shampoo sa ulo at sa balat, natatanggal na kagad ang virus. Pero ang mahirap, yung nasa damit. Mas maganda nga sana kung nalalaban natin, kaso ngayong tag-ulan, baka kailangan, hindi mabibilad sa araw So pwede nang sprayan na lang muna. Sprayan na lang. So yan ang blended learning. Ang blended learning, may physical. Kailangan pupunta ka sa school. At the same time, may mga homework o assignments sila na gagawin online. Parehong ito, yung pure online learning at saka yung blended learning, may tinatawag tayong convenience, Maru. Kasi ang convenience dito, may binibigay lang na deadline kung kailan sila magpapasa ng reports or assignments and accomplishments. So, ang mga bata, mas malaki ang free time nila or mas flexible ang time nila sa pag-aaral pagka online and blended learning. Nako, palagay ko mas matutuwa yung mga bata dyan kasi hindi masyadong tambak ang mga assignments, di ba? Tapos hindi sila stress sa paggising ng maaga para makapunta ng school, di ba? Tapos yung nga lang, ang magkukulang lang dito siguro, yung panahon na kasama nila yung mga klase nila, naglalaro sila kapag recess, di ba? Magkakasabay kumain. Yan ang mga mamimiss lang ng mga bata kapag naging blended nga ang learning. Correct. Oo, kasi kahit pag pumasok yung mga yan, Doc, di ba? Parang hindi mo rin naman papayagan walang interaction. Wala. Hindi pwede. Kailangan hi, hello lang. Baka nga fist bump lang. O bawal pa. Baka yung elbow bump lang. O kaya nod, di ba? Tungo lang. O kaya hi, hello, waving ka lang. Kasi ngayon, ayaw natin ng physical contact. Lalo yung mga bata na 7 years old pababa o baka 10 years old pababa, no? Yan ang mahirap para sa atin. Ang laki adjustment nito na sa atin. Totoo, lalo sa social interaction tayo pa naman ma-touchy-feely ang mga Pilipino. Parang ako, di ba, dun sa Good Morning Couple, yan ang isa sa aking mga love languages, no? Sa Leonor, mahilig ako manghawak, pero Maru, ayoko nang ako hinahawakan. Talaga? Ayoko yan. Pagka hinawakan ako naalibadbaran ako. Ganon. Gusto mo ikaw lang? Gusto ko ako lang. Kasi yung love language ko, ganun ako mag-express, touchy person. Kaya ikaw, binebeso ko kayo, ikaw. Pero hindi ka lang pwede ibeso. Pero wag niyo ako ibebeso. Pag bineso niyo ako, na-offend. May ganun akong ugali. Talaga? Ako lang dapat yung nag-i-initiate. Mga sikreto natin sa Good Morning Couple yan. Oo nga. Pero, Doc, paano nga natin i-explain sa mga bata yan, yung mga pagbabagong yan? Kasi very drastic din na change ito. Ang hirap din sasabihin sa mga bata, wag kang hawak sa kaklase mo o kaya wag kang makikikain sa baon ng kaklase mo, di ba? Parang ang hirap.
Tama ka. Meron tayong tinatawag na age-appropriate approach. Triple A, age-appropriate approach. Kailangan tingnan natin kung yung bata ay less than 7 years old, no? Yung mga nasa 2, 3 years old, the preschool hanggang mga 7 years old, grade 1 hanggang grade 2 yan, ano? Ang paliwanag natin sa kanila, kailangan graphical. Kailangan nakikita nila. So, ang ibig kong sabihin nito, kung magpapaliwanag ang magulang na ang bata hindi na pupunta sa school o kaya may issue at concern regarding safety and health, no? Kinakailangan nakadrawing, visual. Ito ka, tapos ito yung iyong kaklase, what would happen next, no? Hindi kayo makakalaro, etc. Kailangan graphical, visual. Make it appealing to the child, no? Age-appropriate approach. Yan ay kung ang bata, mga 7 years old pababa. Pero kung ang bata, nasa mga 8 years old hanggang 12 years old, kailangan dito yung pag-uusap. Okay. You choose your words carefully. So yung una na case natin, visual. Kailangan nakikita nila. Yung pangalawa naman, kailangan you choose your words. Bakit? Kasi ang mga bata na 8 years old hanggang 12 years old, operational na to. Yeah. Naintindihan na nila yung cause and effect. Tapos lalo kapag ang bata ay 13 years old pataas, yung teenager na. Ito mas madali mo na silang makakausap, no, regarding dun sa pagpapanatili ng kanilang katawan, yung hygiene nila, pagpaalaga ng kanilang kalusugan, pati yung kalusugan doon sa iba. So yun ang ating binabanggit na age-appropriate approach. Depende sa edad ng bata kung paano mo papaliwanagan. At ang overlying principle dyan, Maru, kailangan may kasamang pagmamahal. Ayun. Anyway, puntahan nyo ang FB page ni Doc Ato at ni Miss Leonor, ang Good Morning Couple. Good morning, couple. Umulan, umaraw, laging good morning with Good Morning Couple. Thank you, Maru. Thank you, Doc. Maraming salamat. Dr. Ato Basco, isang napakagaling na pediatrician. At syempre, eto naman, Dr. Rylan Flores. At syempre, nandito na, the handsome orthopedic surgeon, Dr. Rylan Flores. Hello, Doc. Hello, magandang umaga sa iyo at magandang umaga mga ka-believers. Linggo na naman po, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali tayo. Oo nga, Doc. Malapit na tayo raw na MECQ. Napakaraming mga mga terminologies. Oo nga. Sobrang dami na nga, and as a matter of fact, if I'm not mistaken, today may mga lugar na ibaba na yung kategorya ng from ECQ to GCQ, di ba? Yes. Kaya medyo, I'm sure, may mga excited at kating-kating nang lumabas. Oo nga. Kaso mukhang hindi pa rin ganun ka-safe na lumabas. Kaya ano ba ang mga maipapayo mong proteksyon para doon sa mga kailangan na magtrabaho muli? Ang kasi natin, yung protection, whether or not you are in an area that's an ECQ or a GCQ o anumang CQ yan, ang importante kasi hindi natin nakikita ang kalaban natin. So, imbis na, kumbaga sa gera, imbis na magbababaril tayo ng mga bala na hindi natin alam kung saan pupunta, abay, sarili natin ang protektahan natin. Kaya, yung face mask, yung goggles or face shields, yung inyong guantes, kung mas maganda yung mga kasuotan po ninyo doon sa mga frontliners kasi alam na nila yan, standard na ngayon by this time. Pero doon sa mga ordinaryong tao po na lalabas, lalo na yung iba for the first time, siguraduhin yung may mga outer garment kayo na pwedeng yun ang tanggalin ninyo pag uwi ninyo sa bahay. Iiwan mo dun sa labas muna, no? Well, hindi sa iiwan na sa labas. Siyempre, baka manakaw naman iiwan sa labas, di ba? But ang gawin ninyo, merong container, whether it's a timbayan or plastic bag or whatever, yung pinaka-outer na suotan jacket, ninyo, doon nyo ilagay, o jacket. Or, usually, ang rekomendasyon namin, alam mo yung mga kapote. Yung mga nausong yung kapote o di kaya kung medyo mainit naman talagang yung mga tinatawag nilang windbreakers. Yan. Yes. Maninipis lang pero they're waterproof. Yeah. Yun po ang mas mainam na magamit kasi hindi pinoprotektahan yung mismong katawan kung hindi yung exposed na lugar. Yeah. Yan po yung mga dito sa may forearms natin. At pagkatapos niyan, yung inner shirt, kasi syempre alangan naman maghubad ka ng damit mo doon sa may pintuan pa lang, di ba? So it's usually just that thin overlayer doon sa inyong Tapos importante yung sapatos, abay,
kung nanonood kayo ng mga K-drama, para na tayo mga K-drama, mga Hapon, mga anumang ibang nationality na nag-iiwan ng sapatos sa labas. Dati naman ganun tayo. Tayong mga Pinoy, Dati po, di ba? ganun tayo. But, well, times change and yun na nga, sabi ko nga nung mga past episodes natin na sa totoo lang, itong nangyayari sa atin ay ginagawa na naman natin nung unang panahon pa yung pagpoprotekta sa sarili natin. Kaya lang, nagiging delinkwente, kaya ayan, natamaan tayo ni COVID. But right now is the best time to retrain ourselves to do it. Oo. Napakahirap kasi talaga ng panahon na ito na hindi natin nakikita yung kalaban at wala tayong panlaban. Kundi, yan tama nga, ka yung dyan. pagpoprotekta sa ating sarili. Alam mo, yung sister ko naman, ang ginawa niya, meron siyang mat sa labas. Yung Yes, sister ko, oo, si oo. Michelle Manuel, no? Meron siyang mat sa labas na merong, may bleach. Tapos, Yung, tinatapakan nila bleach, yun. Oo. Clorox o Oo. yung Disinfectant, oo. solution. Tapos doon nila iaapak. Pero sa totoo lang, yes, tama yun. Kasi yung akan natin, hindi natin. Pero alalahanin po na, yung sapatos buo po yan. Kung maglakad tayo, hindi naman pa ganun na lakad, pasubsob yung iba at lahat. So hindi mo masasabi kung meron sa ibabaw. That's the reason why mainam yung may inaapakan, pariyan yung initial. But the first step, pagpasok niyan, tanggal ka Iwan agad na. sapatos, isang tabi nyo na lang kung sakasakali. Yes, Oo. iwan na lang yan. Maglagay Para na kayo sigurado, ng... hindi magkalat sa buong bahay ng inyong mga pinaglakaran. Oo, kasi kahit ang mga pets natin, di ba nga sinasabi sa ibang Pati yung bansa, mga aso, syempre, di ba, linalakad natin Oo. sila sa labas, yung mga aso at pusa. Bago pa ipasok sa bahay, especially if you did walk your dogs, Oo. yung mga paws nila linisin rin po ng mabuti. Walang pinagkaibahan sa paglinis ng ating mga kamay. Yes, oo. Pero, Doc, paano yung yung kung kunyari, kailangang pumasok na nga sila at magtatrabaho, paano yung sa pagkain? Paano nila poprotekta ang kanilang sarili? Kailangan ba maghiwa-hiwalay sa pagkain? Well, ganito, yung sa pagkain naman kasi unang-una, kung kakain naman ng mainit na pagkain, wala tayong masyadong problema dyan. Because remember, the virus lives in colder environments. So, mainit yung pagkain, wala naman tayong masyadong problema doon. Ang tanong na lang, yung plato, pinggan, yung kutsara, tinidor, and everything else, mas yun yung kailangan siguradong malinis. O di magdala ka na lang ng mga disposable. Magdala ka na lang sa sarili mo or disposable, mas mabuti. Pero kung sarili mo, siguraduhin mong malinis, nasa malinis na lalagyan. Hindi yung kutsara, tinidor na nakalagay sa bag, yun na yun. Hindi, nasa maayos na lalagyan na you yourself can say it's relatively clean. Oo nga. Palagay ko, pati yung mga bags natin, dapat nililinis din natin yung pagpasok ng bahay. As a matter of fact, ganito yan pag pag kilos at galaw natin, pag uwi natin, may mga steps yan na susundan natin. Yung unang-unang yan yung syempre lahat ng mga yung pinagsasabi na natin kanina, yung outer garment, yung sapatos. Sa totoo lang, sapatos at damit dito sa kabilang side, yung mga bagay-bagay na ginagamit natin katulad ng mga susi, yung bags, at ibang hinahawakan mo na gamit, itabi mo muna sa isang lugar din para wag mong maipasok sa loob. That's another thing you could do. Para nang sa ganon, pagkatapos ng lahat ng yan, ikaw mismo, pasok ka na sa banyo, maligo ka na maayos. Kung hindi ka makakaligo, at least wash your hands, disinfect the exposed areas, at saka ka bumati sa mga Pati mukha mahal mo. mo sa buhay nandun. Well, pati na rin mukha mo because of sweat. I mean, hilamos ka na rin lang. Kaya nga mas mainam, maligo ka na Mas madali kasi, di ba? Pero for one reason or another na hindi ka maligo, the least is you disinfect. At pagkatapos, saka mo balikan yung mga gamit. Para ngayon, isa-isa kasi, hihiwalayin natin yung suspected na may posibilidad na maging madumi o maaaring mayroong virus at dun sa maayos na lugar. So, isa-isa yan, yung mga gamit, kung grocery yan, nando sa isang tabi, kada lata, kada bote, kada kahon, linilinis po yan isa-isa. Doon naman sa mga bagay-bagay na hindi mo pwedeng linisin, sila mismo, katulad ng mga gulay, yan, rinirepack yan, yung basta mga, like yung mga frozen goods and all, i-repack mo na lang para maipasok sa freezer, etc., etc., etc. So,
malinis. Ang point nun is isa-isahing linisin. Tapos yung mga bag, lalo na ngayon, di ba, ang ano nga natin nagkalat na ngayon, ng sobrang kalat na ang plastic. Pwede naman din gamitin ulit. Kaya lang, it's either one, you clean it and you store it in a proper place, or katulad sa amin, may maliit kasing lugar dun sa kanto ko sa may tabi ng pintuan, lahat ng paper bag na pinanggalingan ng mga deliveries dun nakalagay. Pagkatapos naman kasi ng 5 araw, Wala na, kung may patay na. virus man yun, namatay na yun by then. So, okay. pwede mo ngayon itupi ng maayos and ipack and reuse pa din. Kasi, alam mo, sabi ko nga, one danger that we have here is sobrang kalat ng basura. Kasi, syempre, onti hawak, tapon. Onti hindi na yung katulad nung dati na Nagre-recycle ka. reuse, recycle. So, ngayon, pwede pa naman gamitin. Kaya lang, we have to be aware. So, yung mga ibang talagang disimulado at hindi mo na maintindihan, tapon mo na lang para sigurado. Pero yung mga maayos naman, ang pinaglagyan, kunyari, mga lata ng sardinas, bote ng ketchup, kahon ng gatas, na nalinis mo isa-isa, alam nga naman linisin mo kung ayaw mo maglinis kasi napagod ka na ng todo, yung bag, itabi mo na lang po sa isang tabi na alam mo hindi gagalawin at hindi dadaanan ng kung anumang, kung may alaga kayong mga hayop or kung mga anak ninyo, yung parte ng hindi gagalawin, pwede nyo iwanan doon. 5 araw po yan, hindi naman magtatagal po sa plastic at namatay na ang virus kung meron mang virus doon. Oo. Sa lalagyan na yun. Paano naman yung pera, Doc? Kailangan ba sprayan mo ng alcohol ang bawat pera mo? Okay, 2 things. Oo. Ang Central Bank of the Philippines is actually nagagalit siya dun sa mga supposed to be nagsisterilize ng pera because it's supposed to be defacing and destroying public and government property. Talaga? Which is true. On one hand, nasulat po ang Central Bank na kung may makikita silang sasabunin yung pera o babasahin na tayo, yes. Pero para sa akin, kagalitan na tayo ng Central Bank. What I do personally is, I get a damp cloth, tapos pinapad ko yung pera. So hindi ko diretsong ini-spray sa pera yung kasi baka masira yung hindi naman masisira yung papel, napakatibay ng papel ng tunay na pera. Yeah. So what I do for whatever it's worth, magmula nung nabasa ko nga yung galing sa Central Bank, ay in a thick, yung kitchen towel, yung mga tissue paper na malalaki, basa ng alcohol yon, 2, ipit dun sa pera ko, gano'n. Tapos huli, yung barya, kasi yung barya, walang problema Yeah. Abay, ilubog mo sa isang at maglinis ka, maghugas ka, yun ang, Kahit i-bleach tapos mo itatabi siguro. mo na sila. Itatabi mo. Kaya katulad, right now, kung meron po kayong mga internet and wifi at yung tinatawag na online banking, that's one of the best things to do para wala ka na kayong hawakan. Pero syempre, hindi mo naman lahat magagamit. O kung talagang walang ATM, walang internet, nagkataon, brown out, wala talagang magagamit kundi pera talaga. That's one thing we do. So, yung perang malinis, itabi, yung perang hindi pinanggalingan, ilagay nyo po sa plastic. Pagkatapos nun, saka nyo isa-isahing linisin nang hindi masisira yung pera. So, wag nyo pong ipasok sa laundry o kaya ipasok labhan na parang naglaba kayo ng tuwalya ninyo. Wag po, masisira po. So, yun yung niyan, kaya nga 2 yun, kasi it's because basa from alcohol at tuyuin ka agad nang hindi masira yung pera. Yan. Wise Yung barya, tips. hugasan ninyo. Thank you so Yung barya much. hugasan. Tama-tama yan, Doc Rylan. Opo. So, saan kanila makikita pa, Doc? Well, right now, teleconsults, doon po sa Doc Rylan, sa Facebook, RYLAN. Diyan po tayo, pwede po kayo magtanong dyan at lahat. Kung hindi naman po, Abante tonight. May digital editions po. Tuwing Martes, Clinic Hour, at tuwing Webes naman po ang magtanong kay Doc. At pagkatapos, subaybayan nyo kami dito sa Kalusugan Kakabilib. Next week, pag-uusapan natin ng exercises kasi may mga nag-uumpisa na mag-exercise sa labas ng kanilang mga bahay. It might be good and it also might be dangerous. May mga na-aksidente na dahil sa kagustuhan maging safe at kagustuhan magkaroon ng bagong pamamaraan na mag-ehersisyo, abay, naging komplikasyon nung pinagsama yung dalawa. Sige. So yun, next week po, yan. yun ang pag-uusapan natin. Okay, Doc, thank you so much. Doc Rylan Bye, Flores. so see you soon. At mamaya-maya naman po ang tabayanan si Dr. Edwin Bien sa bahaging hatid po sa atin ng MX3. Magpapaalala muna ang Kalusugang Kakabilib.